Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Patuloy nating minomonitor ang pamumuo ng unang bagyo na magmumula sa may kanluran ng ating bansa. Bukod dito mga kababayan, meron tayong nakikita sa long range forecast na papasok din sa may silangan. Kasabay nito, naglabas na rin ng heavy rainfall advisory ang pag-asa. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasulukuyan, tatlong pangunahing weather system pa rin ang sabay-sabay na nakakaapekto sa ating bansa. Una rito ang sea line na malaking nakakaapekto sa Visayas at silangang bahagi ng Southern Luzon, particular sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate at Romblon. Pangalawa ang northeast monsoon o amihan na umiiral sa malaking bahagi ng Luzon. Pangatlo ang easterlies na patuloy na nagdadala ng pag-ulan sa Mindanao. Dahil dito ang mainit at mahalumigmig na hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko, madali itong umakyat at dahil dito nabubuo ang mga ulap na nagiging rain showers at thunderstorms. Karaniwan ng ulan ay panandalian ngunit malakas lalo na sa hapon at gabi. Unahin natin ang forecast weather condition ngayong araw sa may Visayas at sa mga lalawigan ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate at Romblon. Asahan ang makulimlim na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan na sa ilang pagkakataon ay maaaring lumakas karaniwan sa hapon kapag nagpatuloy ang ulan. Posible ang bigla ang pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga lugar na mababa at malapit sa gilid ng kabundukan. Samantala sa Caraga, Palawan, Camiguin, gayon din sa Misamis Occidental, Misamis Oriental at Zamboanga del Norte, mananatiling maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms, lalo na pagsapit ng hapon o gabi dahil sa easterlies. Ang mainit at mahalumigmig na hangin mula sa silangan ay maaaring magresulta sa biglaang malalakas na buhos ng ulan na posibleng magdulot ng flash floods at landslides, lalo na kung ang ulan ay tumatagal sa isang lugar. Sa Cagayan, Isabela, Quezon, Laguna, Batangas, Marinduque, gayon din sa Oriental Mindoro at Camarines Norte, patuloy na makakaranas ng makulimlim na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng northeast monsoon. Kadalasang mahina hanggang katamtaman ng ulan, subalit may mga pagkakataong maaari itong lumakas kaya't nananatili ang panganib ng localized flooding at landslides, lalo na sa mga baybaying lugar at sa silangang bahagi ng mga lalawigan. Para naman sa Cordillera Administrative Region at sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, makakaranas ng makulimlim na kalangitan na may mahihinang pag-ulan dahil mas tuyo ang hangin ng amihan sa mga lugar na ito. Minimal lamang ang epekto at wala namang inaasang malaking panganib. Para naman sa mga residente sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, mararanasan ng bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated light rains. Ang mga pagulan na ito ay panandalian at hindi inaasang magdulot ng seryosong epekto sa pang-araw-araw na gawain. At sa natitirang bahagi ng Mindanao, inaasahan ng bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng easterlies. Bagamat kalat-kalat lamang, ang malalakas na thunderstorm cells ay maaari pa ring magdulot ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa kaya't hinihikayat ang publiko na manatiling alerto. Sa lagay at kondisyon naman ng hangin at karagatan, sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas, dito pinakaramdam ang malakas hanggang malabagyo na hangin mula sa northeast na may napakaalon na karagatan na maaaring umabot mula 2.8 hanggang 4.5 meters. Kaya't hindi ligtas para sa maliliit na bangka ang pumalaot dahil dito mahigpit ang paalala sa mga mangingisda at sea travelers na ipagpaliban muna ang paglalayag. Sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas, umiihip ang malakas na hangin mula northeast hanggang east na nagdudulot ng katamtaman hanggang sa maalon na kondisyon ng dagat na may taas ng alon na nasa pagitan ng 2.1 hanggang 4.0 meters. Kaya't kailangan pa rin ang ibayong pag-iingat lalo na sa mga sasakyang pandagat na maglalakbay sa open sea. Sa silangang bahagi ng Mindanao, patuloy ang pag-igting ng alon dulot ng malakas na hangin mula northeast hanggang north dahil dito inaasa ng katamtaman hanggang maalon na karagatan na may taas ng alon na maaring umabot sa 2.1 hanggang 3.5 meters. Bagamat minsan ay mas kalmado ang kondisyon,
Mahalaga pa rin mag-ingat sa matataas na alon lalo na kung may kasamang thunderstorms. Ayon naman sa inilabas na heavy rainfall advisory ng Pag-asa ngayong araw, aabot sa 50 hanggang 100 millimeters na dami ng ulan sa mga lalawigan ng Albay, Sorsogon, Masbate, gayon din sa Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Ang ganitong buhos ng ulan sa loob ng maikling panahon ay maaaring magdulot ng biglaang pagbaha, lalo na sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubundukin at landslide-prone areas. Pagsapit naman bukas ng araw ng Tuesday, January 6, lilipat ang mas matinding pag-ulan sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon, kung saan inaasahan pa rin ang 50 hanggang 100 mm na buhos ng ulan. Mahalagang tandaan ang mga epekto ng pag-ulan ay maaaring mas lumala sa ilang lugar dahil sa naunang pag-ulan o antecedent rainfall na nagpapalambot sa lupa at nagpapataas ng panganib ng landslide at pagbaha lalo na kung tuloy-tuloy ang ulan. Update naman tayo sa posibleng bagyo na magmumula sa timog kanlurang bahagi ng Palawan. Batay sa kasulukuyang guidance ng mga datos ng modelo, may namumuong maliit na sirkulasyon na namataan sa bahagi ng timog kanluran ng bansa malapit sa Sabah Corridor. Sa ngayon, hindi pa inaasahan na lalapit o tatawid dito sa kalupaan ng Pilipinas. Sa halip ay mas makikita ang paghila at pag-enhance nito sa epekto ng Northeast Monsoon at shearline band na malaking nakakaapekto ngayon sa bansa. Bukod sa sistemang ito, sa Timog Kanluran mga kababayan ay may isa pa tayong minomonitor na posibleng mabuo na posibleng bagyo sa may silangan. Ayon sa ensemble models ng DeepMind, may mga unang sinyales na isa pang low pressure area na maaaring mabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, bagyang kalat-kalat pa ang mga posibleng track at hindi pa rin nagkakatugma ang mga datos sa magiging lakas nito. Gayunpaman, ang karaniwang tema na lumilitaw sa maraming miyembro ng ensemble ay ang unti-unting paggalaw pahilagang kanluran patungo sa silangang seaboard ng bansa. Kung sakaling ito ay maging isang ganap na bagyo at pumasok sa loob ng PAR, tatawagin ito ng Pag-asa sa local name bilang Bagyong Ada. Bukod dito, may ilang modelo na nagpapakita ng posibleng landfall nito sa silangan ng Visayas o Catanduanes, habang ang mas marami naman track ay nagpapahiwatig ng pag-iwas sa kalupaan at pagliko nito paitaas. Ngunit mahalagang tandaan mga kababayan dahil malayo pa ang forecast window, inaasahan na magbabago pa ang development at detalye nito sa mga susunod na araw kaya mahalaga ang patuloy na pagbabantay sa mga pagbabago ng datos. Ang mas mahalagang bantayan ngayon ay ang pagbabago ng daloy ng hangin sa mababang antas ng atmosphere na nagre-resulta sa pagkapal ng mga ulap at ulan na dahilan ng mas madalas at mas malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. So ulitin lang natin sa Visayas at silangang bahagi ng Southern Luzon, patuloy ang makapal na ulap at kalat-kalat na pag-ulan. Ang malakas na buhos ng ulan ay maaring magdulot ng flash floods at landslides kaya't mataas ang alerto, lalo na sa kabundukan at mababang lugar. Sa Luzon, kabilang ang Cagayan, Isabela, Quezon, Laguna at Batangas, ramdam pa rin ang northeast monsoon. Karamihan sa ulan ay mahina hanggang katamtaman ngunit may pagkakataon ng panandaliang malakas na buhos kaya't manatiling handa sa mga flood-prone areas. Sa Mindanao, bagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may isolated thunderstorms kahit panandalian. Tandaan, ang malalakas na buhos ay maaari pa rin magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar. At para sa kaligtasan, makinig sa mga opisyal na advisories at abiso ng inyong lokal na pamahalaan at manatiling nakamonitor dito sa ating channel dahil patuloy kaming maghahatid ng pinakabagong update tungkol sa lagay ng ating panahon at huwag kalimutang mag-ingat.